Ito na siguro yung katapusan ng Filipino Dream Challenge ko kasi isipin nyo ilang buwan ang lumipas pero walang nangyari. Is the Filipino Dream still alive? Lahat ng plano, lahat ng execution, lahat ng effort, lahat walang nangyari. Ako si JC Febre, isang entrepreneur and I've taken on a challenge na buuin ang 1 million pesos na business sa loob lamang ng 7 buwan. Hindi ko inaasahan na ganito pala kahirap to. Kaya nag-failed ako sa Filipino Dream Challenge. So, what went wrong? Ano nga ba yung nangyari? So yun, akala ko sapat na yung 10,000 pesos plus may skills, knowledge at experiences. Dahil wala akong financial plan, unti-unti naubos yung pera ko. Lalo na dun sa part na nag-apply ako ng trabaho kasi hindi agad ako natanggap. Kaya ang nangyari, yung mga expenses lahat sabay-sabay lumabas. Nagbayad ng kuryente, tubig, pagkain, syempre yung mga pamasahe ko dun sa pag-apply din ng trabaho. At hindi ko napansin na unti-unti na palang lumilit yung pera. Hanggang sa naisip ko na nga na wag na ituloy to at bumalik na ulit sa pagkuha ng mga project. Pero sabi ko sa sarili ko, Filipino Dream Challenge to, hindi dapat ako bumalik sa comfort zone. Kaya tinuloy-tuloy ko pa din. Kaya nung nakakuha ko ng trabaho, ay natagalan ako sa pag-recover, lalo na sa finance ko. Dati buong oras ko para sa negosyo, pero nung nag-apply ako ng trabaho, dun ako na-overwhelm. Hindi ko na-anticipate dahil kailangan ko ulit mag-aral ng panibagong skills, which is it takes time. And then nagkakaroon din ako ng pressure na dapat magawa ko to sa tamang oras. Ang sunod, marketing failure. Actually, dito ko naranasan ng pinakamalaking failure ko. Kasi paano mo nga babebentahan ng mga tao na nagluluksa? Kasi hindi sila madaling i-approach, hindi rin sila lively, at wala rin sila sa tamang kondisyon or mood para bentahan ng bagay na to. At totoo, hindi sila agad bibili dito. Kaya nga nung time na nagmamarket ako, pumunta ako dun sa sementeryo, nakita ko sila doon. Pagpunta ko, gusto ko sila i-approach, hindi ko sila malapitan dahil yung iba nagdadasal, yung iba naman tahimik, yung iba naman talaga ayaw na maistorbo doon. Kaya nung time na nagtry ako na mag-approach sa kanila para ma-pitch ko sa kanila itong Grateful Memory. Yun guys, medyo kinakabahan kami ngayon. Kasi hindi talaga kami sanay mag-interview at kinakabahan din kami kung paano namin sila i-approach dahil first time namin ito gagawin. Ayun nga, medyo mahirap. Pero syempre para sa Grateful Memory at para sa Filipino Dream Challenge ay gagawin natin to. Yan na. Dapat natin tong gawin. Kaya Doon ko naranasan yung isang matinding rejection kasi nung sinabi ko na, sir, ito po yung ano ko, ito po yung startup company ko na Grateful Memory na kapag in-scan nyo tong QR code, ay pwede nyo po dito i-upload yung mga masasayang moments nyo kasama yung mga kaibigan or kamag-anak nyo na mayapa na. At dahil sa platform na to, dito nyo sila ma-cherish at mabibigyan ng tribute digitally. Guys, pagkasabi ko nun, bigla na niyang pinutol yung salita ko at sinabi niya na, hindi kami interested dyan. Ayaw namin bumili niyan. Para saan ba yan? Hindi kami teki, hindi kami nagpo-Facebook. so yun guys, no, after ng pag-iikot natin at pagtanong-tanong na reject tayo, pero syempre okay lang yun. Better luck next time at pagpraktisan natin kung paano nga ba yung magandang interview. Kasi Yun guys, kaya yun yung isang naging masakit sa failure ko. Akala ko dati sanay na ako tumanggap ng failure pero ibang failure pala ito. Kaya dito ko naranasan na hindi pa ako experienced sa market na to at hindi pa ako sanay na magbenta sa ganitong niche. may nag-reject, tatry pa rin natin sa iba and tatry pa rin natin ng itatry. Kung wala dito, lahat to na isa-isa natin ay walang nagpa-interview or hindi nakita yung ano, tatry natin baguhin yung tanong natin, script natin, and tatry din natin sa ibang lugar. Kaya yun, hindi tayo susuko. Iba sila magdesisyon, iba ang proseso nila. At karamihan sa Pinoy ay hindi sanay na binibentahan ng ganito. So yun, JC, titigil ka na ba sa Filipino Dream Challenge mo? Well, ang sagot ko, hindi pa. Hindi pa tayo titigil dahil nga Filipino Dream Challenge to. I don't know what the future holds. Pero isa lang matitiyak ko na I will do whatever it takes at hindi ako susuko hanggat hindi ko naabot ang Filipino Dream. I will do whatever it takes para mapatunayan na kaya natin maging successful sa ating bansang Pilipinas at makamit ang Filipino Dream. And then yun guys, ngayon guys dito sa ano natin, sa Filipino Dream 1.0, ito na yung official na pagtatapos at pagbubukas naman ng panibagong Filipino Dream Challenge 2.0 na. Yes guys, 2.0 na kung saan dito ko nagagawin yung mga natutunan ko doon na failure sa Filipino Dream 1.0, which is yung pagbi-business na dapat kung ano ang expertise ko. Kaya dito guys sa Filipino Dream 2.0, ang gagawin nating business dito are more on service based at related to sa mismong skills na master ko na, which is yung pag-website design, development, pag-Facebook ads, pag-video editing at saka pagkakaroon ng content creation. Kaya ito guys, ang papangalan natin dito sa itatayo nating company
ay Feel Dreamworks, isang marketing company kung saan tinutulungan nito ang mga entrepreneurs para mas lalong mapataas yung sales nila, at tinutulungan din nito guys yung mga freelancer o yung mga skilled workers natin. Kaya yun guys, uunti-untiin natin. Abangan nyo yung mga susunod kong vlog. Para sa mga gantong content ay follow nyo na po ako sa Facebook page JC Pebre, sa YouTube channel, TikTok, lahat JC Pebre po, at pasok na din po kayo sa ating Facebook group community na The Filipino Dream Community by JC Pebre. Kaya yun guys, sa entrepreneur, naniniwala na kaya natin maging successful sa ating bansang Pilipinas. Thank you.